hahayaan na hindi ginagalaw ng 18 oras. Ginagawa natin dito, hinahayaan natin na kusang humiwalay ang oil sa tubig at sabaw. Ang tawag dito ay settling. Kapag mas matagal nating hayaan ito, mas humihiwalay ang tubig at nagiging puro ang oil. Pero dapat hindi lalagpas ng 20 oras. Katulad nito, pagkatapos ng settling process, makikita na nating humiwalay ang oil sa sabaw at tubig. Ito yung tatlong parte: ang oil, ang tubig, at ang gata o protina. Dapat ihanda na ninyo ang malinis na lalagyan para sa oil. Dapat hindi gaanong malaki o malapad ang bibig ng lalagyan. Kailangan magkasya ang filter o pangsala. Pagkalipas ng 18 oras, gamit ang isang mababaw na pangsalok, dahan-dahang tanggalin ang gata o protina na nasa ibabaw. Kailangan maging maingat sa pagtanggal at siguraduhin hindi humalo ang tubig sa oil. Ang purong virgin coconut oil kasi ay walang tubig. Ngayon, dahan-dahan ulit na salukin o anihin ang oil. Ito ang nasa ibabaw na pag natanggal na ang gata o protina. Ilagay sa filter at salain ng nasalok na oil para mas lalong maging puro ang ating oil. Saluhin ng isa pang malinis na lalagyan. Ang nasalang oil ay ang inyong virgin coconut oil. At kapag mas makapal ang pangsala at madaming beses na sinasala, mas nagiging puro ang ating oil. Yun nga lang, mas konti ang nakukuha mong oil. Gaano po katagal bago masira ang oil? Hindi agad nasisira ang oil kahit hindi mo ito ilagay sa ref. Mas tumitigas nga ito kapag nasa ref eh. Kapag mas maraming tubig ang natanggal, mas tumatagal ito. Alam niyo po, parang kayang-kaya ko nang gumawa ng virgin coconut oil. Oo, kayang-kaya mo. Pero hindi lang ito ang nag-iisang proseso sa paggawa ng virgin coconut oil. Ang ginawa natin ay tinatawag na cold process. Hindi pinaiinitan. May mga proseso na gumagamit ng heat o init para sa pagtanggal ng tubig sa oil. Pero bahagyang-bahagya lang ang heat na ginagamit. Maiiba kasi ang katangian ng oil sa matinding init eh. Meron ding iba na gumagamit ng mga makina sa paggawa nito. Mas mabilis ang paggawa dito kaya mas nakakarami ka. Pero kaya rin ng mano-mano ang paggawa ng isang dekalidad na virgin coconut oil. Naku, talagang naiinganyo na po ako. Sandali lang, dapat ding tandaan ang ilang tuntunin o requirements sa paggawa ng healthy at safe na virgin coconut oil. Kasama dito, dapat gawa sa purong nyog, yung magulang na nyog. Pwede rin gumamit ng hybrid varieties, pero dapat sariwa ang nyog, hindi kopra. Walang refining o paggamit ng matinding init sa paggawa nito. Walang pagdagdag ng kemikal. Walang bleaching o pagpapaputi. Walang deodorization o pagtanggal ng amoy. At walang hydrogenation o yung pagdagdag ng hydrogen sa oil para mas tumagal ang buhay nito. Okay po ito. Healthy na, halal pa. Oo nga, no? Ang halal po ay naaayon sa mga batas na sinasaad sa banal na Quran at sa Hadith. Para sa aming mga Muslim, ito po ang hinahanap namin sa isang produkto, lalo na sa pagkain. Maaari itong itanong sa mga ulama o otoridad sa halal para sa karagdagang patakaran ukol sa pagiging halal ng isang produkto. Mabuti na banggit mo yan. Ang totoo niyan, malaki talaga ang potensyal ng produktong ito sa pagbenta sa mga lugar na maraming Muslim, tulad ng Saudi Arabia. Basta't ang importante, sertipikadong halal ito. Ganun po ba? Yung gobyerno po, may mga regulasyon po ba yung mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ukol sa paggawa ng virgin coconut oil? May regulasyon ng Bureau of Food and Drugs o BFAD na hindi maaaring lagyan ng additives o flavorings ang virgin coconut oil. Para sa BFAD, hindi na raw ito virgin coconut oil kapag may additives o flavorings na ito. May regulasyon din ng BFAD na hindi maaaring ilagay sa label ang claim na nakagagamot ito ng anumang sakit. Wala pa raw kasing scientific proof o hindi pa napapatunayan talaga ang bisa nito. Maaari lang ilagay sa label na food supplement ito.
Eh, yung label po. Oo, dito mo ilalagay ang pangalan at logo ng produkto mo. Dito rin nakalagay ang ilang impormasyon tungkol dito. Kapag may produkto ka na, kailangan ng isipan ng pangalan at kung paano mo ito ipapackage. Yung package po. Bukod sa label, pangalan o logo, kailangan din ninyo ng paglalagyan ng produkto. Ilagay natin sa malinaw na bote para makita ang produkto ninyo. Ang mahalaga dito, at uulit-ulitin ko, kailangan ng kalinisan. Siguro po dapat pakuluan yung bote para mas malinis pa ito. Oo, basta ang importante, tuyong-tuyo ang bote bago ito lagyan ng oil. Kapag may malinis na lalagyan na kayo, pwede na kayo magpa-disenyo ng logo na pwedeng ilagay sa label. Siguro po, kulay berde o kaya yung kulay nyog. Naku, sigurado pong iisipin ng mga mamimili na natural to. Mas mainam sa kalusugan. Eh, paano po namin mapapaganda yung packaging tsaka product label namin? Bukod sa pagiging maganda, ito ang nagiging unang basihan ng mga mamimili sa pagpili ng produkto. At dahil produkto nyo ay virgin coconut oil, dapat makikita ang produkto. Dapat kitang-kita ang kalinisan, lalo na't ito ang katangian ng inyong produkto. Dapat kapansin-pansin at madaling maunawaan o basahin. Bata pa lang kayo pero parang negosyante na kayo mag-isip ha? Salamat po talaga, Ate Cathy, ah. Eh, gusto na po talaga namin magkanegosyo, eh. At saka ngayon pong alam na po namin yung paggawa ng virgin coconut oil. Eh, ano na naman po saka saan namin pwede itong itinda yung mga produkto namin? Oo nga po. Dahil nga sa marami na nakakaalam ng virgin coconut oil, maaari nyo itong ialok ng door-to-door. Pwede nyo rin kausapin ng mga may-ari ng restaurant at ialok na gamitin ito sa negosyo nila. Maaari nyo rin itong ipabenta sa mga tindahan o mini-mart. Tandaan lang, kailangan iparehistro sa DFAD at sa Department of Trade and Industry o DTI bago magbenta ng maramihan. Marami ring mga dayuhan at balikbayan ang interesado sa virgin coconut oil. Maaari nyo ring ibenta ang produkto ninyo sa mga lugar na dinadayo nila. O kaya na may i-export. Para sa pag-i-export naman, kailangan pa rin isang huni sa DTI para sa karagdagang patakaran. Pwede rin kayong sumali sa mga trade fairs kung saan nagsasama-sama ang mga negosyante para ipakita ang mga produkto nila. Okay palang gawing negosyo ang paggawa ng virgin coconut oil? Oo naman, kuya. Basta interesado ka. Oo, syempre. Una yung interest, tapos maraming gustong bumili nito. Tapos isipin mo kung meron ka ng mga sangkap o materyales sa paggawa, aba, hindi mo na kailangan ng malaking kapital. At hindi lang yun, hindi komplikado ang paggawa nito. Pwede mo itong gawin sa bahay. Basta sumusunod sa good manufacturing practice. At pwedeng ikaw mismo ang gumawa. Pwede natin tong gawing negosyo.